Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na balita tungkol po kay Ginoong Robert Kiyosaki. Oo, siya mismo ang author ng sikat na librong Rich Dad Poor Dad, kung saan ay inamin niya ang tunay na dahilan kung bakit po siya nag-i-invest kay Bitcoin. Hindi lang ito dahil sa hype o dahil sikat si Bitcoin. May malalim po na prinsipyo at batas daw ng pera ang kanyang dahilan. Ipinapaliwanag alamin din natin kung ano ba talaga ang koneksyon ng tinatawag po na Gresham's Law at saka Metcalfe Law kay Bitcoin. At kung ano po ang epekto nito sa ating kinabukasan bilang mga naghahanap po ng yaman gamit ang crypto. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ang ating nakikita rito ay walang iba kundi si Ginoong Robert Kiyosaki, ang author ng sikat na librong Rich Dad Poor Dad. Ayan, sa mga hindi po nakakakilala ay simulan po natin kung sino po ba talaga siya at bakit po importante ang kanyang opinyon. Si Ginoong Robert Kiyosaki ay isang kilalang financial educator at ang author ng bestseller na Rich Dad Poor Dad. Marami na po siyang naiambag sa mundo ng personal finance at marami sa atin dito sa Pilipinas ang natuto sa kanya kung paano po magpalago ng pera, mag-invest at iwasan ang pagiging financially poor. Kaya kung may sinasabi siya tungkol kay Bitcoin, hindi natin pwedeng basta baliwalain. Lalo na ngayong panahon kung saan ang crypto ay mas nagiging popular at seryosong pinag-uusapan ng malalaking negosyante sa buong mundo. Ngayon ay ano po ang sinabi ni Ginoong Kiyosaki tungkol kay Bitcoin at sa batas ng pera. Yan, Law of Money. Sa isang post po niya sa X, dating Twitter, ayan po, sinabi ni Ginoong Kiyosaki na maraming mahihirap na patuloy po na naghihirap dahil nilalabag nila ang dalawang importanteng batas ng pera. At yan po ang tinatawag na Gresham's Law at saka Metcalfe Law. Una ay ano nga ba ang Gresham's Law? Sabi po ni Ginoong Kiyosaki, ang Gresham's Law ay nagsasaad na kapag ang masamang klase ng pera ay pumasok sa sistema, ang tunay o totoong pera ay nagtatago. Ayon sa kanya, maraming tao ang nagsisave ng fake money. Ito po yung fiat money gaya ng dollar, piso o iba pang currency na madaling maapektuhan ng inflation. Pero iniiwasan ang tinatawag niyang real money. Para sa kanya, ang tunay na pera ay ang nasa gold, yan ay ang gold, silver at syempre ang Bitcoin. Kaya sabi niya, yung mga taong patuloy na nagsisave lang ng fiat money ay tinatawag niyang savers are losers. Dahil habang tumataas ang inflation, bumababa ang halaga ng kanilang pera. Ngayon paano naman konektado ang Metcalfe Law kay Bitcoin? Ang Metcalfe Law naman ay tungkol sa halaga ng isang network. Ang prinsipyo nito, habang mas maraming gumagamit ng isang network, mas tumataas ang halaga nito. Nagbigay po si Ginoong Kiyosaki ng mga halimbawa. May mga kumpanyang yumaman dahil po sa network, gaya po ng FedEx at saka McDonald's. Pero ang mga maliliit na negosyo gaya po ng Mom and Pop Burgers, dahil kulang po sa network, ay nahihirapang mag-survive. Sabi niya, si Bitcoin ay isang network. Kaya naniniwala siya na habang dumarami ang mga taong gumagamit at nagtitiwala kay Bitcoin, mas lalo po itong tumitibay at tumataas ang kanyang value. Hindi raw lahat ng crypto ay network. Kaya dapat daw natin piliin yung may tunay na network effect kung gusto nating na yumaman. Ngayon ay sino-sino po ang naniniwala kay Bitcoin? Ayan. Hindi lamang po si Ginoong Kiyosaki ang naniniwala kay Bitcoin. May isa pang bigating pangalan kung saan ay si Ginoong Michael Saylor, ang CEO ng Strategy Incorporated. Ang kumpanya po nila ay may hawak na mahigit 576,000 na Bitcoin. At kamakailan lamang ay bumili pa sila ng 7,390 na Bitcoin sa halagang $764 million. Ibig sabihin, sila na ang may pinakamalaking corporate Bitcoin holdings sa buong mundo. Sabi nga ni Ginoong Saylor,
invest only in things that a rich person will buy for you. Kaya para kay Ginoong Kiyosaki, kung gusto mong yumaman, sundin mo ang batas at mag-save gamit si Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga eksperto tungkol sa presyo ni Bitcoin? Matagal na pong supporter itong si Ginoong Kiyosaki ni Bitcoin at base sa mga nangyayari sa global economy, naniniwala siya na pwedeng umabot si Bitcoin sa halagang $500,000 sa hinaharap. At bakit? Ang kasagutan po dyan ay ang tinatawag na hyperinflation. Kapag patuloy po na bumababa ang purchasing power ng fiat money, mas lalong tumataas ang value ng mga asset tulad ni Bitcoin. Ngayon si Bitcoin po ay nakalampas na sa kanyang dating record. Umabot na ito sa presyong $111,970. At kahit bumaba pa ng kaunti, nasa $109,000 plus pa rin ito. Makikita natin na kahit pa may kaunting pagbaba, si Bitcoin ay may napakalaking potensyal pa rin sa mga susunod na taon. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan ang para sa atin na nag-i-invest sa crypto, ang mensahe po ni Ginoong Kiyosaki ay napakalinaw. Huwag mong ipunin ang pera na nawawalan ng halaga. Sa halip ay pagtuunan mo ng pansin ang mga asset tulad ni Bitcoin na may tunay na halaga, may malawak na network at kinikilala ng mga matatalinong negosyante. Hindi ibig sabihin nito na dapat tayong tumaya ng lahat sa crypto. Pero gusto nating maprotektahan ang ating pera laban sa inflation at magkaroon po ng oportunidad na umangat ang value nito sa hinaharap. Dapat nating isama si Bitcoin sa ating financial strategy. Ang mundo ay unti-unting tinatanggap si Bitcoin. Hindi lang mga geek o tech experts ang gumagamit nito ngayon. Maging ang malalaking kumpanya, mga eksperto sa finance at mga global leaders ay tumataya na rin. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ay may matibay po na punto itong si Ginoong Kiyosaki. Hindi sapat ang basta mag-ipon lang sa bangko. Kailangan nating matutong gumamit ng tamang financial tools para maprotektahan at mapalago ang ating kayamanan. Si Bitcoin ay hindi po perpekto. May volatility siya at saka may risk. Pero kung titignan natin ang big picture, ang law of supply and demand, ang network effect at ang global adoption, malaki po talaga ang potensyal ni Bitcoin. Kung susundin natin ang prinsipyo ni Ginoong Kiyosaki at Ginoong Saylor, hindi lang tayo nag-i-invest. Tayo ay bumubuo ng future na hindi po basta-basta kayang sirain ng inflation. Kaya mga ka-crypto, pag-isipan nating mabuti. Hindi ito tungkol sa hype. Ito ay tungkol sa financial freedom at pagsunod sa tamang batas ng pera. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.